Sinasabi ng taong iyon sa kanyang mga kasamahan na mas alam niya kaysa sa iba, na sila ay nagsumikap ng husto. Idinagdag niya na babayaran niya ang mga inuming ito mula sa sarili niyang bulsa at hahayaan silang uminom hanggat gusto nila, ng comfortable, ngunit hindi sila dapat malasing. Nagpasalamat sila sa kanya para dito. Narinig sila ni Chung at tinutuya na ang sect ay gumagana ng maayos. Pagkatapos ay narinig ni Chung ang isa sa kanila na nagtatanong sa kanilang mga nakatatanda kung gaano sila kalakas. Sinabi rin niya na kung sila ay nagtrabaho ng husto, dapat silang makakita ng magagandang resulta sa Mount Hua at Southern Edge Conference. Ibinaba ng gwapong lalaki ang kanyang tasa at tumugon na sa totoo lang ay hindi niya alam ang tungkol dito. Idinagdag niya na ang Southern Edge sect ay malakas. Kung tutuusin, isa sila sa 10 dakilang sekta. Sumasang-ayon sila sa kanya. Binanggit niya na sila ay dating bahagi ng 10 dakilang sekta sa nakaraan, ngunit ang agwat sa pagitan nila at ng Southern Edge sect ay lumawak ng husto hanggang sa hindi nila maihahambing sa kanila. Ngunit iyon lang ang iniisip ng mga tao, at ang iniisip nila ay hindi nangangahulugang katumbas ng kung ano ang tunay nilang kaya. Nagulat ang kasama niya nang marinig niya ang kagwapuhan niya. Patuloy na sinasabi na habang sila ay natalo sa nakaraang Mount Hua at Southern Edge Conferences, hindi niya akalain na sila ay masyadong nahuhuli. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang palad at tinanong kung hindi sila tumutok sa pagsasanay hanggang sa puntong tinalikuran nila ang ilang tulog. Idinagdag niya na nalampasan nila ang mahirap, saradong pagsasanay na iyon at walang katapusang nagsanay ng mag-isa. Nagsumikap sila sa abot ng kanilang makakaya, at ang pagsusumikap ay hindi kailanman nagtataksil sa kanila. Binanggit niya na sa palagay niya ay kaya na nilang makipaglaban sa Southern Edge sect sa par. Gulat na tanong ng kanyang kapwa kung ang tinutukoy niya ay ang Southern Edge sect. Nang makita ang kanyang reaksyon, itinaas ng senior boy ang kanyang tasa at tinanong sila kung sinasabi nila na ang Southern Edge sect ay naging mas malakas sa simula at sila ay magiging mas malakas mula ngayon. Sinabi niya sa kanila na walang itinapon sa bato. Kung umaban sila ng hindi nagpapahuli, malalampasan nila ang Southern Edge sect. Walang dahilan kung bakit hindi nila kayang tanggapin ang mundo. Iniluwa ni Chung ang kanyang pagkain matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Nakuha nito ang atensyon ng tatlo. Ngayon ay pinagsisisihan ni Chung ang kanyang ginawa. Nagsimula siyang magpanggap na dahil iyon sa isang bug, ngunit hindi nito binabago ang ekspresyon ng lalaki na nag-aalala. Iniisip ni Jung kung ang lalaking iyon ay hindi nahulog para dito, kahit na siya ay kumikilos ng perpekto. Tinatawagan ng lalaking iyon si Chung at tinanong kung sino siya. Binanggit niya na hindi pa niya ito nakita sa Huaam. Magalang niyang tinanong kung saang sect siya galing at kung ano ang pangalan niya. Sinubukan ni Chung na kumilos ng cool, ngunit sa kaibuturan niya alam niyang nababaliw siya. Nakatingin sa kanya ang senior na lalaki. Mapanuri at nagtataka kung sino siya. Sinabi niya na may kakaibang naramdaman nang una niyang pinasok ito sa tingin niya ay alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit ganoon ang pakiramdam. Dahil yun sa brat na yon. Hindi siya makapaniwala na ang brat na ito, na halos 15 taong gulang, ay umorder ng mamahaling pinggan at umiinom ng alak. Sa pagkakaalam niya, walang mga anak ng mayayaman, matataas na opisyal o negosyante sa Amhua, kahit man lang sa edad niya, kung gayon. Nagtataka siya kung sino ang batang iyon. Iniswing ni Chung ang kanyang chopsticks at sinabi sa kanya na siya ay dumadaan lamang, at hiniling sa kanya na huwag pansinin siya at tapusin ang kanyang pagkain. Patuloy pa rin ang tingin sa kanya ng lalaking iyon at sinasagot na hindi imposibleng dumaan siya. Itinaas niya ang kanyang upuan at lumakad patungo sa kanya, sinabi na sa kasong ito, dahil ito ay kapalaran na sila ay nagkita dito, sila ay magpapakilala sa isa't isa. Nilagay niya ang upuan niya malapit sa kanya at nakangiting umupo doon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, na nagsasabi na siya ay isang pangalawang klase na disipulo ng dakilang Mount Hua sect na si Baekchun, ngunit ibinaling ni Chung ang kanyang mukha upang itago ito. Naiirita siya sa presensya niya. Ngayon, nagtataka siya kung bakit nakakainis ang lalaking iyon. Hindi rin naman siya kayang bugbugin ng hindi ibinaling ang mukha sa kanya. Sumagot si Chung na siya ay walang tao. Tinanong siya ni Chun kung hindi ba medyo masungit na itago niya ang kanyang mukha habang nagsasalita siya. Naiistorbo pa rin si Chung. Iniisip niya na si Chun ay isang asetiko, at nagtataka kung bakit siya ay tungkol sa pagiging isang maginoo.
Patuloy niyang iniisip na kung ganoon kahalaga sa kanya iyon, dapat niyang subukan at maging isang opisyal o isang bagay. Hindi pa rin niya ipinapakita ang kanyang mukha, at nagtataka si Chun kung bakit siya nagkakaganito, habang nakatikip ang kanyang mukha sa kalahati ng kanyang braso. Humajijik siya at sinabi sa kanya na mayroon siyang dapat asikasuhin. Kaya aalis na siya. Nagsisimula siyang maglakad palayo. Tinatawagan siya ni Chung at sinabing gusto niya itong makausap ng kaunti pa. Sumagot si Chung nang hindi lumilingon na hindi siya interesado. Sinaman siya ng tingin ni Chun. Mabilis siyang lumingon sa kanya, inatake siya at tinanong kung paano siya naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Ngunit mabilis na naiwasan ni Chung ang kanyang pag-atake at tumakbo palayo doon at nagpaalam sa kanya. Nagulat si Chun. Hindi siya makapaniwala na naiiwasan ni Chung ang kanyang pag-atake nang hindi man lang nakikita ang kanyang joint lock grasp technique. Natigilan siya nang tawagin siya ng kanyang junior at tinanong kung bakit niya ito pinakawalan. Nagulat muna si Chun at pagkatapos ay sinubukang takpan ito sa pamamagitan ng pagsagot na naramdaman na lang niya na hindi tama para sa isang tao na kunin ang isang bata. Itinuturing nila itong kanyang pagkabukas palad at pinahahalagahan ito. Sinubukan ni Chun na bigyan ang kanyang sarili ng parehong dahilan, at iniisip na ang kanyang mga kamay ay malamang na dumulas habang dumadaan sa kabundukan. Sinabi ni Chung na medyo naging mahirap ang mga bagay dahil sa bitgay na iyon. Ininom niya ang kanyang inumin at ikinwento na ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nabuhay ng mapayapang buhay hanggang ngayon ay dahil malaki ang agwat ng edad sa pagitan ng mga may apelyido na nagsisimula sa pangalan ni Yun at Chung. Ang pinaka-nakakatakot na tao para sa isang sundalo na nagpalista sa army ay hindi ang general o ang emperador, ngunit ang leader na nasa itaas nila. Pagkatapos ng lahat, napagmasdan ni Chung na walang laman ang kanyang bote ng inumin, ngunit hindi pa rin siya lasing. Muli siyang nagsimulang maglakad, nang hihinayang na hindi siya dapat tumawa. Nakakalungkot lang na umalis nang hindi nauubos ang lahat ng pagkain na iyon. Ngunit pagkatapos ay nagtataka kung paano siya hindi matatawa kapag ang mga bagay na sinabi niya ay katawa-tawa. Pinuna ni Chung ang mga iniisip ni Chun na talunin ang Southern Edge Sect. Ito ay upang makipag-usap ng napakalaki para sa isang tao na hindi man lang makapantay sa juggle. Ginagaya ni Chung ang estilo ng pag-atake ng mga chants at pinagtatawanan siya. Nagtataka siya kung paano siya naglakas loob na tawagin ang isang bagay na ganoong joint lock grasp technique. Namimiss niya ang mas malaking pagkabigla kaysa noong nakita niya ang third-class disciples. Isinalaysay niya na ang mga third-class disciples ay hindi maaaring natuto ng maraming martial arts. Kahit na may natutunan sila, ito ay para lamang sa palabas. Ngunit iba ang pangalawang klase na disipulo. Ito ay dahil dapat ay nasa yugto na sila ng pagpapabuti sa pamamagitan ng pagsasanay dahil natapos na nila ang kanilang mga pangunahing kaalaman bilang third-class disciple. Tiningnan ni Chung ang kanyang walang laman na bote at sinabing hindi siya dapat mag-aksaya ng oras ng ganito. Inilagay niya ito doon sa lupa. Lumalakad siya palayo habang iniisip kung kailan niya magagawa ang mga grupong ito ng mga tao na maging disenteng martial arts sa loob ng templo. Ipinaalam ni Gul na ang lahat ng third-class disciples ay magtitipon sa training ground. Sinabi sa kanya ni Jong na narinig niya na nakabalik na ang kanilang mga nakatatanda. Nagulat si Gul at sumagot na malapit na siyang lumabas. Suot niya ang kanyang uniforme. Pagkatapos ay naaalala niya si Chung at iniisip kung siya ay bumalik sa loob ng silid ng Chung. Para siyang troso na tutulog. Dumating doon si Gul at laking gulat niya nang makita siyang ganoon. Tinakpan niya ang kanyang ilong habang umaamoy ng alak si Chung. Iniisip niya kung nakainom ba siya ng alak. Niyugyug niya ito para magising. Kapag hindi ito gumana, iba ang iniisip niya. Malakas niyang hinihiling sa kanya na gumising at tumawag ng mga pangalan. Nagmamadaling bumangon si Chung at umupo. Biglang nagpanggap si Gul na wala siyang sinabi, idinagdag na maganda pa rin ang paglubog ng araw ngayon. Tinanong siya ni Chung kung ano ang paglubog ng araw. Sagot niya na wala lang. Iniunat ni Chung ang kanyang katawan at sinabi na gusto niyang magpahinga sandali, ngunit nakatulog siya. Iniisip ni Gul kung nagpapahinga lang iyon, dahil natutulog lang si Chung. Tinakpan niya ang kanyang ilong at sinabi kay Chung na nakabalik na ang kanilang mga nakatatanda, at tinitipon na nila ang lahat ng mga disipolo kaya dapat siyang maghugas ng mabilis. Binanggit niya na lubos na amoy alak si Chung. Inilak ni Chung ang kanyang mga butas ng ilong at ibinuga ang kanyang mga tainga.
Napuno ng hamog ang buong silid nang wala sa oras. Laking gulat ni Gul dahil hindi na siya nakakaamoy ng alak. Sa pagsinghot, casual na kumilos si Chung at nagtanong kung paano nasasabi ni Gul ang mga ganoong bagay. Sa isang sagrado at purong Daoist na tulad niya. Sabi niya, pumunta na sila ngayon, dahil kapag nahuli sila, baka maparusahan sila. Mapapawi din ang hamog, ngunit nakatayo pa rin doon si Gul, gulat na gulat habang patungo sa pasukan. Tinanong ni Jung si Gul kung bakit kailangan nilang naroon para sa pangalawang class disciples na pagbabalik. Siya ay tumugon na dapat nilang tanggapin ang mga ito pabalik. Idinagdag niya na katatapos lang nila ng isang mahirap, nakahiwalay na pagsasanay. Kung tutuusin, biro lang ang tingin ni Jung sa mga salitang iyon. Iniisip ni Ai na ito ay malamang na tulad ng pagkulong sa kanilang sarili sa rundown na gusali ng pagsisisi habang iniindayog ang kanilang mga espada at iniisip sa kanilang sarili na mayroon silang magandang sesyon ng pagsasanay. May tig-isang malaking oopil sila habang nag-iindayan ng maliit na sword. Itinuring nila na matigas iyon, kaya nagpunta sila upang inumin ang kanilang mga hearts. Tinanong ni Chung kung paano nila pinag-uusapan ang tungkol sa pagsasanay. Ipinaliwanag sa kanya ni Gul na talagang nag-training sila ng husto sa pagkakataong ito dahil gusto nilang talunin ang Southern Edge Sect, kahit ano pa ang suporta ng sect leader sa kanila. Matapos itong pag-isipang mabuti, binalaan niya si Chung na dapat siyang mag-ingat sa kanyang saloobin sa kanila. Binanggit din niya na medyo mahigpit ang Senior Baekchun. Kung kumilos si Chung tulad ng karaniwan niyang ginagawa, siya ay parurusahan, ngunit si Chung ay kumikilos ng walang ingat. Muli siyang binalaan ni Gul na siya ay talagang mapaparusahan ng mabigat. Sumagot si Chung na narinig niya siya. Sina Chung at Gul ay nakarating sa entrance ground. Nandoon na ang lahat. Si Chung at ang ilan ay nakatingin sa kanila nang makarating sila sa kanila. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila na naroon ang pangalawang klase na disipulo at ang mga tarangkahan ay binubuksan. Napatingin ang lahat sa direksyong iyon. Ang mga pintuan ay gumagalaw mula sa kanilang kinalalagyan, at ang isang tanawin ng mga disipolong iyon ay makikita mula sa maliit na siwang na iyon. Iba ang pakiramdam nila kumpara sa dati. Nakangiting nakatingin sa kanila ang mga guro at ang sect leader. Nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante para parangalan sila. Nasa unahan si Chun. Tumingin sa kanya si Chung at inamin na gwapo nga siya. Ngunit pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata at naisip na sa nakaraan, narinig na rin niya kung gaano siya kaganda, hanggang sa nasusuka siya. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang sumang-ayon sa kanyang mga iniisip. Saka naisip niya na mas maganda talaga siya dahil ang mga magagandang babae ay pumipila kapag siya ay nagbihis at pumunta sa nayon. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng kanyang mga nakatatanda at sinasabi sa kanya na magkaroon ng konsensya. 2.0. Sinabihan siya ni Chung na iwasang magbigay ng kanyang opinyon sa mga bagay na tulad nito. Bigla, Chun, tumingin sa likod at napansin si Chung. Nagtataka siya kung sino ang batang iyon. Lumapit ito sa kanya at nilagay ang kamay sa harap ng mukha niya. Bahagyang iginalaw ni Chung ang kanyang ulo at nagtaka kung ano ang kanyang ginagawa. Inilagay ni Chun ang kanyang braso sa paraang parang nakikita lang niya ang kanyang mga mata. Ngumisi siya at sinabing alam niyang nagkita na sila noon. Brat din ang tawag niya sa kanya. Si Chung ay nakatingin sa kanya ng masama at iniisip kung dapat ba niyang talunin ang tae sa kanya. Nakangiting sabi ni Chun na base sa pagtingin ni Chung sa kanya ay parang kilala niya ito. Pinipigilan ni Chung ang kanyang mga ekspresyon ng buo at tumugon na wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Ibinalik ni Chung ang kanyang kamay, tinanong kung nakangiti ito. Kakaiba ang tawag niya rito, dahil pakiramdam niya ay nagkita na sila noon. Tinanong niya si Chung kung kailan siya sumali sa Mount Wasek. Sagot ni Jong sa halip na Chung na sinalihan niya habang lahat sila ay wala para sa pagsasanay, hindi pa nagtagal, kaya hindi na siya nakilala ni Chung noon. Nakuha ni Chung ang sitwasyon, at sinabi na sa kabila nito, mukhang medyo malapit ang mga lalaking iyon, kahit na lahat ng mga third-class na disipulo ay nakatingin sa kanya na may pagtataka, maliban kay Chung Chun. Dagdag pa na mainam para sa isang nakatatanda na alagaan ang bunso. Sinabi niya kay Chung na tila may koneksyon sila rito, kung isasaalang-alang kung paanong pamilyar sa kanya si Chung, sa kabila ng kanilang unang pagkikita, tinanong niya si Chung tungkol sa kanyang pangalan. Sumagot siya na siya si Chung Mayong nagpakilala si Chun bilang Chunbek.
Pagkatapos ay sinabi ng isang guro kay Chun na hinihintay sila ng sect leader, kaya hindi sila dapat mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Tumalikod si Chung para maglakad palayo at sinabing parang madalas silang magkikita sa hinaharap, kaya dapat tandaan ni Chung ang kanyang pangalan. Nakatingin lang si Chung sa kanya na lumalayo na may galit sa kanyang mga mata. Tinanong ni Chung si Chung kung nagkita na sila dati. Sumasagot siya na wala sila. Huminto sandali si Jong at pagkatapos ay sinabi na ang nakatatandang Baekchon ay kilala rin bilang ang pinakadakilang henyo ng Mount Wasek. Siya ang taong pinaniniwala ang makakatulong sa fallen Mount Wasek na makabangon muli.